For today's vlog, pinalagyan ko na nga pala ng bakod yung bahay namin na nabili pero kawayan lang muna. Hello mga mare at pare, ako si Maring Linlin, babaeng Hurayno na naninirahan dito sa maliit na baryo, sakop ng Lavisaris, Northern Samar. Itong part nga pala ng video, ito yung una naming punta dito sa bahay na nabili namin at pumunta kami dito para linisan. Itong kuha ko nga pala na video, ito yung katatapos pa lang ng bagyo o kararaan pa lang ng bagyo, mga ilang araw pa lang yung nakakaraan. Sinamahan at tinulungan nga pala ako dito ni Auntie Elsa sa paglilinis. Pero nung mga time na to, hindi ko pa tapos bayaran itong bahay, hinuhulugan ko pa lang. Hindi ko pala talaga sa inyo sinabi nung hinuhulugan ko pa lang itong bahay. Kahit na sobrang excited ako na i-share sa inyo, pero naniniwala kasi ako mga mare at pare sa evil eye. Alam natin na nandito tayo sa mundo ng social media. Marami ang nakakakita, marami ang nakakapanood. Kaya hindi ko na muna sinabi sa inyo. At nagdesisyon ako na kapag nabayaran ko na lang dun ko i-share sa inyo. Isa pa naman sa pagkakaroon ng sariling bahay yung pinakapangarap at talagang pinagsisikapan ko. May nagtanong nga pala bakit daw dito namin napili. Sa may bandang tabi ng dagat at parang delikado daw. Alam niyo ba mga mare at pare, makwento ko na naman ano. Nung makita ko yung post ng pinsan ko na binibenta nila itong bahay nila, talagang pumunta kaagad ako sa kanila para mag-inquire. Dito kasi sa baryo namin mga mare at pare, bandang Pantalan talaga yung pinakagusto kong magkaroon ng sariling bahay. Bukod kasi sa napakaganda ng view dito, napaka-presko. Tapos dito sa baryo namin, yung pinakamalakas lang talaga yung signal ng cellphone ay dito banda sa Pantalan. Kapag bagyo dito sa amin tapos brown out, talagang nagsisipuntahan pa yung mga tao dito sa Pantalan para magkaroon lang ng signal yung mga cellphone. Madalas pa naman yung brown out sa amin dito sa Northern Samar kahit nga hindi bagyo, ulan pa lang, nagbo-brown out na. Lalo na kapag may bagyo nitong nakaraan nga, bagyong Owan, alam nyo ba na halos isang linggo mahigit na walang kuryente dito sa amin. Pumupunta pa ako dito sa Pantalan para makasagap lang ng signal. Tapos isa pa nga pala sa dahilan bakit nagustuhan ko tong bahay. Dahil alam nyo naman yung payag namin nandito lang din banda sa Pantalan. Tanaw na lang namin dito yung payag tapos kapag pupunta kami napakalapit na lang. Kahit nga pala yung dalawang bunuan namin o baklad, tanaw din namin dito sa bahay. Kaya pareho talaga naming mababantayan yung payag pati na yung bunuan. Ini-imagine ko na nga din pala dito tuwing sunset. Nandito ako nakaupo sa labas ng bahay, nakaupo sa camping chair tapos nagkakape. Di ba ganun na kaagad yung naiisip ko pero hindi pa naaayos yung bahay. Bala ito na nga pala yung pinapagawa naming bako dito sa bahay namin pero kawayan nga lang pala yan. Pansamantagal, ganyan na muna. Sabi ko nga pala kay parang Jason, dito banda sa kinauupuan ko dahil tanaw na tanaw dito yung napakagandang langit, napakagandang dagat at bundok. Maglalagay ako dito ng upuan. Napakadami naming plano ni parang Jason, yun nga lang talagang budget na lang talaga yung kulang. Sa totoo lang, hindi nga namin alam kung kailan namin mapapasimulan yung pagpapaayos at yung kailan namin matatapos. Basta ang importante ngayon at hindi na ako mapipressure dahil sa amin na tapos pagpapaayos na lang talaga yung problema. Shoutout nga pala Annalyn Jimenez from Cavite. Shoutout nga daw sa Gabion family na nandyan sa Muntinlupa galing kay Edward Caballes. Siya nga pala ng oras mo ito napanood, comment mo nga sa comment section dahil kahit papano namimigay tayo ng simpleng regalo araw-araw. At ito na nga pala, tapos na ang aming simpleng bakod na gawa sa kawayan. Ganyan lang talaga yung gusto namin para pasok na pasok pa din yung hangin doon sa loob. At mula nga pala dito sa labas ng bahay namin, kita nyo, tanaw na tanaw namin dito yung payag. At siya nga pala, hanggang dito na nga lang pala muna ulit ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog.